Alam ng Diyos ang pangalan mo. Kung ang bilang ng buhok mo, alam ng Diyos, pangalan mo, hindi niya makakalimutan. Alam niya, very sweet sa pandinig ng Lord ang pangalan mo. Praise report. Salamat po sa Panginoon. Alam niyo po yung mic ko? High-tech na. Salamat sa Lord, no? Sa biyaya niya. Ang ating mixer, hindi na just, digital na. Amen! Purihin ang Panginoon! Patuloy tayong inaangat ng Lord. Kasi nakikita niya ang puso natin. Hindi sa ating mga gawa, kundi lahat ay biyaya lang ng Panginoon. Amen? Ayan. So para bang nag-aabang kayo? Patuloy tayo sa series natin ng Divine Protection. Series number 8. At bago tayo magsimula, i-declare natin yung mga napag-aralan na nating mga Psalms. Okay, sabay-sabay tayo ha. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noondays. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High your dwelling place, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For He shall give His angels charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Diyan na yung natapos natin, nung nakaraan. Ano ba yung mga napag-aralan natin? Magkakaroon lang po tayo ng quick review. What are the results of making Elyon your home and Yahweh your refuge? Yung nakaraan pa, no evil or no plague because of who covers you. Who covers you? Sino yung nagbabalot sa atin? Sino yung nag-iingat sa atin? Yes, Yahweh, Jesus, Yeshua. No, number 2, angels on assignment guarded by grace. We have angels to guard us. No, meron tayo mga angels at alam nyo naman na pag kailangan natin, nagpapadala ang Diyos ng anghel. Pero hindi siya dadasalan, hindi rin siya sasambahin. Ang angel ay pinadala ng Diyos para tayo, sa lahat ng maliligtas, para tayo ay protektahan niya at ingatan. Number 3, treading triumph or authority over the enemy. We have authority over the enemy. How do we gain authority over the enemy? Colossians chapter 2 verse 15. And having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Sa cross, tinalo na ni Jesus ang mga evil spirits. No, sa cross, nandoong pinakita na ng Diyos na talo na talaga ang demonyo. Amen? Talo na. Nandun sa cross. Bakit? Ano ba yung historical background ng Colossians chapter 2 verse 15? Ang historical and cultural background niya ganito. Noong Roman Empire pa, kapag natalo yung king o yung general, ang gagawin nila, puputulin yung thumb. Kasi, kapag putol na ang thumb, hindi na makakahawak itong 4 na kamay. Subukan nyo. Huwag nyo galawin. Tignan nyo kung makakapulot. Ba?
At hindi lang ito, pati yung toes nila, yung dalawang hinlalaki sa paa, putol yun. Puputulin nila yun. At pagkatapos itatali yung general o your king na natalo. Itatali, pagkatapos merong isang horse na merong sundalo dyan, lalakad siyang ganyan. Kung hindi sa horse, sa chariots. Ganon, ipaparada siya, talunan na yung king na yan. Tapos yung mga tao sumisigaw, talo, talo, talo. Ganon yung ginawa ni Jesus sa krus. Kaya talo na si Satanas. Amen? Hindi ka na matatakot. Bakit ganon? Natatakot ka pa rin. Wala ka na dapat takot. Kasi sa cross, pinanalo na tayo ni Kristo. Amen? Ang tangi lang magagawa sa atin ngayon ni Satanas ay yung kasinungalingan at maloko ka. Maloko ka dahil hindi mo alam ang salita ng Diyos. Yun lang ang tangi niyang magagawa sa'yo. Kung ikaw ay walang pagkakaalam sa salita ng Diyos, pwede kang matisif ni Satanas. Para lang siyang leyong umaatungal. Pero wala naman siyang ngipin. Na puro lang gilagid. Matatakot ka ba dyan? Pwede mo nga iganyan kamay mo, hindi ka naman makakagat nun eh. Makikiliti ka sa gilagid niya. Ganon si Satanas ngayon. Talunan na siya. Amen? How does the devil flee from a believer? Paano bang aalis siyang si Satanas na yan? Yung mga demonyo, mga evil spirit na yan. James chapter 4 verse 7. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Paano ka magsasubmit? By believing in Christ's finished work. Magsasubmit nga kasi, Lord, tinapos mo na sa krus ang lahat. Tinapos mo na ang kasalanan, ako'y napatawad na, tinapos mo na ang sakit, kaya ikaw ay nabugbog, nasugatan, lahat, ako ay pinagaling mo na. Tinapos mo na rin ang kahirapan, na ikaw ay bagamat mayaman ay naghihirap ng ako ay guminhawa. Amen? Tinapos na. Maniniwala ka, magsasubmit ka kung ano yung tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At sabi diyan, paniniwalaan mo na ikaw ay righteous na sa harapan ng Panginoon. Ang righteousness ay hindi yung, kailangan maging righteous ako sa harap ng Panginoon. Kailangan gumawa ako ng ganito, gumawa ako ng ganyan, gumawa ako ng hindi. Ang righteousness ay regalo sa atin ng Panginoong Hesukristo. Amen? So ang righteousness ay hindi mo paghihirapan. Kapag naniwala ka kay Hesukristo, ang kanyang righteousness ay ipagkakalob sa'yo. Mamaya, meron pa tayong verses dyan. At ang righteousness, dahil sa righteousness na yon, magre-reign tayo sa buhay na ito. We will reign in life. Romans chapter 5, verse 17. Righteousness makes us reign in life. Sapagkat kung maghari ang kamatayan dahil sa pagsuway ng isang tao, sino yung sumuway? Si Adan. Lalong higit ang nakamtan ng mga tao kinhabagan ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos. Sino yun itinuring na matuwid? Sino yung itinuring na mga righteous? Yung lahat na nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. So dahil kay Adan, nagkaroon ng kamatayan, napahiwalay tayo sa Diyos. Pero dahil kay Hesukristo, nagkaroon tayo ng righteousness. Kaya nga sabi diyan, higit ang natanggap natin. Kung noon pasakit kay Adan, pagdating kay Kristo, higit na biyaya ang binigay sa atin. Amen. Sabi diyan, yung nakadilaw, maghahari sila sa buhay sa pamamagitan ng isang tao. Sino? Si Jesus Christ. We will reign in life. We will reign over sin. Maghahari tayo laban sa kasalanan. Kapag lumalapit ang kasalanan, lumalapit ang temptation, ano lang ang sasabihin? I am the righteousness of God in Christ Jesus. Ako'y ginawa ng matuwid ng Panginoong Hesukristo, kaya wala na sa akin ng ngayon. Maghahari ako. You will reign over sickness. Okay, nandiyan ang symptoms.
Pero yung paniniwala mo, pinagaling na ako ng Panginoon. By His stripes, we were, past tense, we were healed. 1 Peter 2:24. Pinagaling ka na ni Jesus. Okay, nandiyan ang symptoms. Pero patuloy at patuloy mong paniwalaan na ikaw ay pinagaling na ng Panginoong Hesukristo. Magre-reign ka sa kasakitan. Magre-reign ka over poverty. Gusto ba ng Diyos naghihirap ang tao? Yung iba kasi, kailangan maghihirap ako, magsakripisyo ako, nang maging matuwid ako sa harapan ng Diyos. Hindi, tinapos na nga ni Jesus eh. Bakit pa kinukuha mo pa yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Bakit gusto mo pang gawin yung ginawa ni Jesus? Hindi mo mapapantayan ang ginawa ni Jesus na yun sa sakripisyo na yun. Ginawa niya yun alang-alang sa'yo. Nang hindi ka na mahirapan. Amen? Maghahari ka nga, maghahari ka. Ay pag pinahihirapan mo yung sarili mo, maghahari ka ba? Hindi, di ba? So, ang sabi sa 2 Corinthians 8:9, na siya ay bagamat mayaman ay naghihirap upang ikaw ay guminhawa. So, hindi gusto ng Diyos na naghihirap ka. Ikaw lang ang may gusto nun. Gusto mo yan? No, dalawa lang ang lahat yata gusto. Mahirap yun, di ba? So, i-resist natin ang devil. I-rebuke natin siya. Amen? Hindi yun sabi diyan, di ba? Resist the devil and he will flee from you. Yung resist, active yun. Hindi yun passive. Ibig sabihin, may gagawin ka. Resist. Ayaw ko. Hindi pwede. Hindi ubra. Resist. Active. Hindi pwede. Sige, gawin mo. Wala akong paki sa'yo. Hindi ganon. No? Hindi ganon. So, sabi dito sa 2 Corinthians chapter 4, verse 13, and since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believe. Do you believe? I believe and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. If you believe in the finished work of Christ Jesus, kung naniniwala ka sa tinapos na gawa ni Jesus, hindi mo lang dapat yung sarilinin. Kailangan mong sabihin, ideklara. Amen? Paano yun? Paano yun? Okay, ganito. Halimbawa, may general. May authority siya. Halimbawa, sino ba general na nasa TV ngayon? Si Torre. Okay. Kung si Torre tahimik lang, hindi siya nagko-command, kikilos ba yung mga nasa ilalim niya? Hindi, di ba? So kung si Torre nagsabi, gawin niyo to, gawin niyo yan, hulihin mo yan, kikilos ba yung nasa ilalim niya? Yes. Ganon din tayo. We have authority over the devil. Sa pangalan ni Jesus, temptation, I resist you, I rebuke you, I reject you in Jesus' name. Amen? Kasakitan. Ang sakit ng katawan ko. Ang sakit ng ulo ko. Ayun. Nahiga ka na kasi nakafocus ka sa sakit. Binigyan ka na ng authority ng Lord eh. In Jesus' name, ako'y malakas, malusog, masigla. Dahil sa pangalan ni Jesus, ako'y pinagaling na niya. Kung ano man yung mga sakit sa'yo, sakit ng ulo, umalis ka. In Jesus' name, I'm healed. Your immune system, lumakas ka. Declare. Amen ba? Winawaksin natin ang gawa ng kaaway. Now, yun ay quick review lang po nung nakaraan. Ewan ko lang kung natatandaan nyo pa yung mga sinabi ko last week. Pero today, nandito na po tayo sa Psalm chapter 91, verse 14. Sabi dyan, because He has set His love upon me, therefore, I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. Dito po tayo muna sa I will deliver him. Because he has set his love upon me. Nung tinanggap natin ang pagmamahal ng Lord, no? Nire-receive kasi yung Lord, I receive your love. Thank you for loving me.
Kahit ako'y makasalanan, minamahal mo ako. Nung tinanggap natin yun, naniwala tayo sa krus ng Kalbaryo, tinapos na lahat ng Panginoong Hesus ang lahat ng pasakit. Nagkaroon siya ng mga promises. So the promises of God's protection. Number 1, I will deliver him. Yung deliver po sa Hebrew, pagbabalikan natin sa original context, kasi yung English, Tagalog, Cebuano, Kapampangan, Espanyol, mga translation lang po yan. Yung sa Bible, makababasa natin sa original text niyan, pagka Old Testament, Hebrew. Kapag ka New Testament, Greek. Okay, dahil Old Testament po, ang Psalm 91, nasa Hebrew tayo. Ang deliver po sa Hebrew ay palat. Means to rescue, to escape. No, deliver. Ire-rescue ka or makaka-escape ka. May story sa Bible, sa Old Testament, tungkol sa pag-rescue ng isang anghel. Yan ay si Daniel. Si Daniel ay talagang super nakikipag-commune siya kay God every day. Talagang focus siya kay God. Hindi si Daniel Padilla, ha? Si Daniel ng Old Testament. Ha? Si Daniel ay talagang focus kay Lord. Naparusahan siya kasi hindi niya sinunod yung batas. Ano ba yung ginawang batas? Na kailangan sumamba lang siya kay King Darius at hindi pwedeng sumamba kahit kanino. Hindi ginawa yan ni Daniel. Ginawa niya, patuloy pa rin siyang sumasamba sa buhay na Diyos. At ano ang nangyari dahil hindi siya sumunod doon sa batas? Ang nangyari, eto na. Daniel chapter 6 verse 16. Dahil dito, inutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Actually, si King Darius, gusto niya si Daniel eh. Kaya lang, ang nangyari ganito, may nainggit kay Daniel at may nagagalit sa kanya. Nung nakita siya doon, gumawa sila ng batas. Ito naman si King Darius, tinatakan yung batas na hindi binabasa. Natuwa siya kasi sasambahin siya eh. Ay yung pala, para yun kay Daniel. Kasi si Daniel nga, sumasamba sa Diyos na buhay. So sabi diyan, ihuhulog, eto kasi yung parusa, ihuhulog si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Yun yung parusa. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos ng buong katapatan mong pinaglilingkuran. Nag-aalala si King Darius kay Daniel. Gusto niya talaga si Daniel, si King Darius. Kaya sana iligtas ka ng Diyos mong pinaglilingkuran. Now, Daniel 6, yung kasunod, Daniel 6:17. Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sino man. Kapag may tatak yung takip, hindi pwedeng buksan unless kung sabihin ng hari, tanggalin yan. So tinatakan yon. Next slide. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Di ba ganyan tayo pag nagwo-worry? Hindi makakain, hindi makatulog. Kahit manood ng TV, wala kang interest. No? Di ba yung mga hari nung araw, may nag-aaliw yung sayaw-sayaw ng mga babae. So ayaw niya yun. Bakit? Inaalala niya si Daniel. Next, kinabukasan, no? Maagang nagbangon ng hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leyon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niyan sa mga leyon? Yun ang sabi ni Haring Darius. Kasi nag-aalala siya, patay na ba si Daniel? Ang paborito ko. No, nag-aalala siya. Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari! Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leyon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masamang laban sa inyo. Wow!
Amen. Minsan may ganun sa atin, no? Binibintang sa atin na wala tayong kasalanan, pero tandaan nyo, ililigtas tayo ng Panginoon. Amen? Kagaya niya, no? Pwede na lapain ng leon si Daniel eh. Gutom na gutom kaya yung mga leon na yun. Pero pinadala ng Diyos ang anghel, tinikom ang bibig ng mga leon at ligtas si Daniel. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at iniutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya iahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel. Sapagkat, ano nangyari? Anong ginawa niya? Nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Sapagkat nagtiwala siya sa Diyos. Kamusta? Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Amen. Ito ang pinakamagandang ginawa ni Daniel. Ito ang tama na ginawa ni Daniel. Hindi siya nag-compromise. Sa buhay natin, samot-sari ang nangyayari eh. May masaya, may malungkot, no? May magulo, kahit ano pa man yan. Kahit anong pagsubok pa ang dumating sa buhay natin, ano lang ang kailangan natin gawin? Magtiwala sa Diyos. Amen? Magtiwala sa Diyos. Alam niyo po ba si Pablo o si Paul? Di ba na-message ko na rin ito ng mga nakaraan. Si Paul, ang dami-daming nangyari sa kanya, di ba? Hinagupit siya, kinulong siya, lumubog siya. No, samot-sari ang nangyari sa kanya. No, para gampanan niya ang pagiging apostol niya. Pero ginawa niya ang nararapat kahit siya ay binubugbog. Sabi niya, kahit ang kamatayan, pakinabang yun. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 20 to 21, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed. Di daw siya nahihiya. But will have sufficient courage so that now as always Christ will be exalted in my body para daw makita sa kanya, exalt sa kanyang mga ginagawa. Sino? Si Kristo, whether by life or by death. Sa buhay na ito o sa kamatayan, makita sa akin si Kristo. Sabi niya, for me, to live is Christ and to die is gain. Ako ay nabubuhay na kay Kristo. At kahit ako'y mamatay, pakinabang yun. Bakit pakinabang? Di ba sabi ko, hindi na namamatay ang Kristiyano? Hindi na namamatay sapagkat kung sino man ang tumanggap sa Panginoong Yesus ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Kung mahimlay man ang Kristiyano dyan, hindi siya patay kundi natutulog lang. Sleeping Beauty. Bakit? Sa pagbabalik ng Panginoon, muling bubuhayin yung mga natutulog, no? At mapabaguhin ang katawan at pati tayong buhay pa ay babaguhin ang katawan at hinihintay natin ang tinatawag na rapture. Sasalubungin natin ang Panginoon sa alapaap. Amen? Pakinabang. Kaya kahit kamatayan, di na natin yun katatakutan eh. Amen? Dahil secure ka kay Kristo. Amen? Kaya ka lang man natatakot, di mo alam kung saan ka pupunta eh. Kung alam mo kung saan ka pupunta, hindi ka na matatakot. Amen? Pagdating sa rapture, bababa ang 7-year tribulation. Hindi para sa atin na tayo'y parusahan pa ng Diyos. Ang parusa na yon ay sa mga hindi naniwala sa Panginoong Hesukristo. Pero tayong anak na ng Diyos, John 1:12, kung sino man ang tumanggap sa Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. Children of God. Hindi na para sa atin yung parusa na yun. Kasi yung parusa na dapat sa atin, sino na ang kumuha? Si Jesus Christ na. Amen. Di ba dapat purihin ang Panginoon dyan? Palakpakan natin ang Lord. Alam niyo po ba sa Galatians chapter 2 verse 20, sinabi din ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko,
kundi ang Panginoong Hesukristo na. Galatians 2:20. Bakit? Kasi naiintindihan niya ang kalagayan niya. Hindi na siya nakafocus sa mundong ito. Oo, nandito siya sa mundong ito, pero ang ginagawa niya ay para kay Hesukristo na. Bilang Kristiyano, dadaan lang tayo kasi sa mundong ito eh. Hindi na tayo taga rito. Kaya nga, meron mga senior citizen na Kristiyano. Ilan na yung citizenship nila? 3. Kung pera lang yung mga dual, ay yung Pilipino lang. Filipino citizen? Senior citizen? Ano ba? Heaven? Heavenly citizen. Taga-heaven ka na eh. Amen? Well, going back. Dadating sa time na mapapasa Panginoon tayong lahat. Whether sa long sleep o do not say death na, long sleep na, pwedeng matulog tayo or sa rapture. Pero alam nyo, hintayin na natin ang rapture. Malapit na eh. Imminent na yan. Kasi ang second coming, may mga signs ang rapture, wala. Eh yung signs ng second coming, grabe, ang dami na. Nanonood ba kayo ng world news? Grabe. China, di ba? Alam ko, Pilipinas lang ang laging baha. May ngayon, nakaganyan ako. Italy, China, ay grabe, sa Europe, sa USA, grabe baha hindi lang hanggang dito. Talagang lubog. Earthquake, hindi lang 1, hindi lang 2, 5, 6, 7, 8. Patindi na ng patindi. Yan, mga sign yan ng second coming. Ang rapture, walang sign. Imminent yan. Pwede ngayon, mamaya, o ano. Basta be ready, happy tayo. Amen? Are you happy? Yes. Amen. Dahil tayo ay nakay Kristo. Kapag pinili mong mabuhay kay Christ, tiyak at tiyak, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ni iiwanan man. Huwag tayong mag-alala. No? Magtiwala lang tayo. Yung anxiety, huwag kang ma-anxiety. Amen? Alam mo, kung si Pablo sinabi niya, to live is Christ and to die is gain. Kayo kaya kung papipiliin. Dito'y gawain sa mundo ang pupukusan mo o gawain sa Panginoon. Kung ako, tatanungin ninyo, ako sa akin, pipiliin ko yung may eternal value. Kasi yung gawain sa Panginoon, madadala mo hanggang langit. Pero kung focus ka lang dito, hanggang dito lang yun. Walang point sa langit. Amen? Kagaya ni Pablo, alam niya. Kaya sinasabi niya, kahit mamatay ako, gagawa pa rin ako para sa Panginoon. Amen? Sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala dahil lang sinabi sa Hebrews chapter 13 verse 5, let your conduct be without covetousness. Be content with such thing as you have. Be content. No? Maging ano ka, yung kontento ka kung ano meron ka. No? With such things as you have. For He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. Ang problema kasi sa iba, kailangan ko to. Kilos. No? Ano ba yung Greek? Yan, New Testament yan, kaya nasa Greek na tayo. Covetousness. Sa Greek, aphilarguros means free from the love of materialism and not greedy. Paano yun? Trabaho, nakalimutan na ang pamilya, nakalimutan na rin ang pagsamba sa Diyos. Trabaho. No? Ang sabi, hindi kita iiwan at pababayaan. Kung ano meron ka, sapat yan para sa'yo, biyaya ko. Hindi sinasabi ng Diyos na maging tamad ka, ha? Kaya lang alamin mo ang priority mo sa buhay. Amen? Tayo, masipag tayo dahil grabe yung biyaya ng Panginoon. Pero huwag mong kakalimutang lumingon sa Panginoon. Thank you, Lord. Biyaya mo lahat. O, number 1 priority din yung family mo. Baka naman kakatrabaho mo, nakakalimutan mo na sila. Kamusta ka? O sa anak mo, kamusta ka?
O ikaw naman na, sa nanay at tatay mo, Nay, Tay, kamusta po kayo? Malakas po ba ang tuhod? Baka nakakalimutan nyo. O kaya naman, puro pleasure. No? Puro pleasure ang ginagawa. Hala, party, o travel, o nood, barkada, nakakalimutan na ang Panginoon. Amen? Amen? Amen. So sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, huwag kang mag-alala. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Sabi dyan sa ibang salin, cast all your cares. Cast. No, ano yung give or yung cast? Eperipto. Ibig sabihin, to cast upon, to throw upon. Cast. Throw upon daw. Binato. Lord, binabato ko na itong problema ko sa'yo. Sa'yo na. Teka, Lord, ang nabato ko pala yung boomerang. Ay, sapuhin ko uli. Mag-worry uli ako. Karaniwan, ganun ang ginagawa ng tao eh. Binato nga sa Lord, boomerang pala ang bato. Huwag kang boomerang. Talagang ibato mo sa Lord. Lord, sa'yo na yan. Problema na yan. Alam ko malulutas pag nasa kamay mo. Susunod lang ako kung anong sasabihin mo. Amen? Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kasi mahal nga niya tayo eh. Amen? Kapag hindi mo alam na mahal ka pala ng Diyos, yun na. Doon ka nalalayo sa Kanya. Amen? Matthew chapter 6 verse 26 to 27. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaani man o kayo nagtitipon sa kamalig. Alam niyo yung kamalig? Yung imbakan. Noon sa probinsya namin noon, kapag sinabing kamalig, ang iniimbak doon mga bigas eh. No? Ngunit, pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Tignan niyo yung nakadilaw ah. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Mahalaga ka ba sa Diyos? Yes. Kung ang ibon pinapakain ng Diyos, edi ikaw pa. Na anak ng Diyos. Lahat ng pangangailangan mo, hindi ka gugutumin ng Diyos. Ang problema sa atin, mapili tayo. Parang mga bata, hinainan mo na ang palaya, ayoko niyan. Mapili eh. Pero biyaya yun. Amen? Tayo lang kasi ang mapili. Hindi mo alam, yun nasa harapan mo, biyaya na pala ng Panginoon, nagre-reklamo pa tayo. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Napapahaba mo ang buhay mo sa pag-iisip? Hindi. Sa stress. Mamamatay ka agad. Magkakasakit ka. Hindi mo mapapahaba ang buhay mo. Tama? Salita ng Diyos yan, hindi ako ang may sabi. Kaya, huwag ka nang ma-stress. Amen. Kapag ka mayroong problema, pag ka may kinakaharap kang kagalit, ayoko na magpa-stress dyan. Mahal ako ng Diyos eh. Higit pa nga ako sa ibon. Hayaan mo na sila kung pagkwentuhan nila ako. Hayaan mo sila. Basta ako alam ko kung anong identity ko. Basta alam ko kung anong kalagayan ko sa Panginoon. Ako'y mahal ng Diyos at anak ako ng Diyos. Amen? Moving on. Psalm chapter 91 verse 14 again. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. Anong kasunod? I will set him on high because he has known my name. Alam ng Diyos ang pangalan mo. Kung ang bilang ng buhok mo, alam ng Diyos, pangalan mo, hindi niya makakalimutan. Alam niya, very sweet sa pandinig ng Lord ang pangalan mo. Amen. So the promises of God, God's protection, number 2, I will set him on high. Yung high, sa Hebrew ay sagab, means exalted, itataas, to make lofty. No? By implication, it is also safe and strong. Yung sagab,
Mababasa din natin yan sa Proverbs chapter 18 verse 10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. O naalala niyo yung sagab kanina? Di ba? Anong dyan sa Proverbs? Safe. So itataas ka ng Diyos sa safe place. Ayan yung tower, oh. Nilagyan ko na ng picture. Yung tower noon. Di ba pagka pumupunta tayo na mamasyal, doon sa tower tayo, gaano kataas yung tower? Ganyan lang? O kailangan mong humingal, umakyat doon sa taas dahil mataas siya talaga. Taas, di ba? At very strong yung pundasyon ng tower. Kasi mataas siya, pwede siyang hanginin pag bumagyo, kaya talagang matibay yung tower. Itataas ka ng Diyos para maging safe ka. Ganon ang Panginoon. Tatakbo lahat ng mga righteous doon. Sino ba yung mga righteous? Who are the righteous in the new covenant? Sino ang mga righteous? Amen, di ba? Tingnan natin. Who are the righteous in the new covenant? Those made righteous by faith. Amen? Romans chapter 4 verse 3. For the scriptures tells us, Abraham believed God, and God counted him as righteous because of his faith. Anong ginawa lang ni Abraham? Believe. Naniwala lang siya. At nung naniwala siya, counted as righteous na siya. Kaya nung naniwala tayo kay Jesus Christ, ano na tayo? Makasalanan pa ba tingin sa atin ng Panginoon? Di na. Nawala na yung sinful nature natin nung namatay si Kristo. Nung inilibing si Kristo, yung sinful nature na yan, kasamang inilibing ni Hesus Kristo. At tayo'y bago na. Righteous na tayo sa harapan ng Panginoon. Kung naniniwala ka. Kung nananampalataya ka. Nananampalataya ka? Yes! Ika-count kang righteous ng Panginoon kung naniniwala ka. Tulad kay Abraham. Hindi tayo naging righteous dahil mabuti ang mga ginagawa natin. No. Yun ay bunga lang. No, bunga lang yung mga mabuting ginagawa mo. Bunga dahil ang Diyos mapagmahal, mapagbigay. Ikaw din, dahil righteous ka, mapagmahal ka, mapagbigay ka. Amen? So, ginawa ka munang righteous, kaya naging mabuti kang tao. Amen? Hindi po pwede yung gagawa ako ng mabuti na maging matuwid ako sa harapan ng Panginoon. Hindi. Andun pa rin kasi yung may balakid pa rin eh. Andun pa yung sinful nature eh. Si Jesus Christ lang ang makakapagligtas. Tinapos na ni Jesus yun. Amen? Ay, napakabuti ng Panginoon sa buhay natin, no? Sobra. Kagrabe. Romans chapter 1 verse 17. Sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. At ito'y sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Saan? Paano tayo maging matuwid? Pananampalataya lang. Ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya, mabubuhay ang matutuwid. The righteous shall live by faith. Mabubuhay tayo dahil sa pananampalataya sa Diyos. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Now, who are the righteous in the new covenant? Those clothed in Christ's righteousness. No? Yung nilagyan ng robe of righteousness ng Panginoong Hesukristo. Siya yung righteous, magiging righteous. 2 Corinthians 5:21. God made Him who had no sin to be sin for us so that in Him, kanino in Him? Sino? Si Jesus. We might become the righteousness of God. Siya, na bagamat walang kasalanan, ay naging kasalanan. Nang dahil siya ay naging kasalanan,
tayo naman ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon. Alam niyo ba sa cross may divine exchange? Ano yung divine exchange? Yung righteousness ng Panginoong Hesukristo, inilipat sa atin. Yung kasalanan natin, inilipat kay Jesus Christ. Ngayon, tayo ay matuwid na sa harapan ng Panginoon. At dahil makasalanan doon si Hesukristo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya namatay si Hesukristo eh. Siya na ang gumampa na dapat tayo yung mamatay, pero siya na yung namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Di ba't sobrang grabe namang pagmamahal yan, Panginoon? Ikaw na Diyos, bumaba ka sa comfort zone mo para abutin mo lang kaming makasalanan. Sobra namang pagmamahal yan, Panginoon. Tapos hindi ka maniniwala. Tapos kukunin mo yung sakripisyo, gagayahin mo yung sakripisyo niya sa krus. Hindi mo kaya. Diyos lang ang may kaya. Amen? Amen. So remember, righteousness is a gift from God. Hindi yan galing sa inyo. A gift from God. Received through faith in Jesus, not something earned through personal effort. Huwag mong effortan. Ano ba yung effort? Huwag mong pag-effortan. Hindi ko matagalog eh. Our righteousness is based on Jesus' perfect obedience and sacrifice on the cross, which covers all our sins. Yung righteousness base lang sa pagsunod ng Panginoon. He obeyed until death. No, hanggang kamatayan, nag-obey ang Panginoon. Kahit alam niya na masakit iyon. Alam niyo sa Gethsemane, nung time na papatay na siya, talagang, Lord, sana hindi na po matuloy. Sa sasalin ko yun. Kaya nga yung kanyang pawis na alimoy parang dugo, tumulo eh. Kasi alam niya yung mangyayari sa kanya. Pero ano sinabi ni Jesus? Not my will, but your will be done. Hanggang kamatayan, sumunod si Hesukristo sa Diyos Ama. Nang alang-alang sa kanyang sakripisyo, tayo ay mapatawad sa lahat ng kasalanan. No? Malayo sa apoy ng impyerno. At maging anak ng Diyos at magkaroon ng eternal life. Ang dami-daming benefits. Hindi alam niya ng iba. Kaya iba, sige na, namimilit tayo. Likatin ka sa amin. Kasi hindi masyadong naipapaliwanag ano ba ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Bakit ba siya kailangan pang mapako? Kasi that time, ang pinaka nakakahiyang parusa ay yung mapunta ka sa krus. Kasi nakakaya yun, nakatingala sa iyo yung mga tao. Makasalanang tao. Nagtatawanan ko doon, dinudusta. Pinarusahan. Grabe, no? Kinuha na ni Kristo yun. So, balikan natin yung Proverbs chapter 18, verse 10. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it and are saved. Sino righteous? Amen. Lahat ng naniniwala sa Panginoong Hesukristo ay righteous. Because you are righteous, God keeps you safe and sets you on high. Grabing protection, no? Righteous ka na eh. Ay, righteous itong itong anak ko. Naku, may problema. Andyan, i-deliver ka ng Lord. Basta sabihin mo, Lord, help me! May echo pa yan. Ha? Echo one mo. Help! Help! May kantang help, di ba? Help! I need somebody. Help! Tama ba? Hindi alam ng mga kabataan yun na pag-ialaman yun edad ko. Psalm chapter 91 verse 15 again. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. The promises of God's protection, number 3. I will answer him. So nasa verse 15 na tayo kanina, verse 14 yun.
Sa Hebrew, ang answer ay ana. No, means to respond and to witness. Ibig sabihin, pag sumagot ang Diyos, merong aksyon. May aksyon. Hindi basta okay. Hindi parang yung mga bata ngayon, oy, halika nga rito at kunin mo nga iyon, bigay mo sa akin. Wait lang po, mama! Sino nakakaranas niyan? Ha? Yung marami nagwe-wait. Ang Diyos hindi. Meron kagad, pag umuos siya, may action kagad ang Lord. Huwag ka lang magmadali, minsan hindi mo pa timing eh. Igigil na gigil ka, gumagawa ka na tuloy sa sarili mong kaparaanan. Wait for the Lord. Alam ng Lord kung kailan yung tamang oras para sa'yo. Huwag kang magmadali. Amen? So, ang ana, mababasa din natin yan sa Jeremiah 33 verse 3. Call to me and I will answer. O, yan yung Hebrew ana, no? And answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Sinabi yan ni Lord kay Jeremiah. Si Jeremiah, nakakulong siya nung sinabi yan ni Lord sa kanya. Call to me and I will answer you, sabi. Kasi nung time na yon may national crisis. Parang Pilipinas, may crisis sa politika. Diba? So time na yan kay Jeremiah, may national crisis sa Judah. No? Ngayon, si Jeremiah nilagay sa isang cistern o yung lalagyan, cistern. Tinapon siya doon, kinulong, yung cistern puno ng putik. Nandoon siya. Mahirap ba yun? Itapon ka sa isang lalagyan na punong-puno ng putik. Ay mabahala ko nga lang yung kalahati lang ng sapatos mo sa putik at hindi ka makaalis, ang hirap, di ba? Si Jeremiah nilagay doon. Noong time na hirap siya doon, kasi propeta yan si Jeremiah prophet siya. Sabi ng Lord sa kanya, call to me and I will answer you. Bakit? Bakit siya tinapon sa cistern? Ang dahilan, kasi sinasabi niya, nagwa-warning siya na ang Jerusalem babagsak. No? At nagwa-warning siya sa mga Israelites kasi mga rebelde na, mag-repent na kayo. So nagagalit sa kanya. Ipinatapon siya doon ng hari. Si Zedekiah. Sa verse na ito, nung sinabing, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know, ang message kay Jeremiah ng Diyos ay hope and revelation. Pag-asa at saka revelasyon. Ina-assure ng Diyos kay Jeremiah at siguro sa atin na rin. No, ina-assure sa atin ng Diyos sa difficult situation. Kapag tumawag tayo sa Diyos, tiyak at tiyak sasagot ang Diyos at ililigtas ka niya. Ang Jeremiah 33 verse 3, tinaguri ang God's phone number. Oh, call to me, call! Oh, anong cellphone number mo? I will call you, call! Kaya tinaguri ang God's phone number. Call, tumawag, pray. Mag-pray ka. Pag may problema ka, huwag yung kaibigan o kung sino man yung sinasabihan mo na mga problema ang una mong tawagan. Call, dial, 333. Ano yun? Oh, di ba? Di alam nyo na. Ano cellphone number ni Lord? 333. Jeremiah 33:3. Bakit? Call to me and I will answer you. Hindi kanya i-go-ghosting. Ghosting ba yung tawag doon? Ha? Hindi kanya i-aansin. Yung hindi ka talagang, oh anak, ano ba yun? No? Kapag, alam nyo kahit yung luha mo lang, Lord, humuluha kang ganyan. He will answer you. Amen? Huwag pupunta ako dito sa kabarkada ko, magsasabi ako ng mga problema ko. Kasi naman, yung isang kaklase namin, ganito, ganyan. Yung kumari ko, ganun. Yung kumpare ko, ganyan. Yung asawa ko, ganito. Di. Pray. Call. Pray. Ano yung call? Pray. In Christ, we have direct access
to God. Dahil kay Kristo makakadiretso na tayo. Hindi na natin kailangan nung Old Testament. Pupunta pa sila sa priest and high priest. Ngayon hindi na. Because we are in Christ, we have direct access to God. Direkta na. Wala nang, tayo mahilig kasi tayong yung under the table. Hindi na. Direct talaga tayo kay God. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 40 to 15. At ito ang katiyakang taglay natin sa Kanya, kung ano man ang hinihiling natin o hihilingin natin ayon sa Kanyang kalooban, pinakikinggan niya tayo. Mind you ayon lang sa kalooban ng Panginoon. Pag hindi kalooban ng Panginoon, siyempre hindi ka pakikinggan. Okay? Bakit? Hindi nga niya kalooban Diba? Kalooban pa ng Diyos na, Lord, bigyan mo nga ng sakit yan. Atribida. Hindi kalooban ng Diyos yun. Hindi ka pakikinggan. Okay? At kung alam nating pinakikinggan niya tayo sa anumang hinihiling natin, nakatitiyak na tayo na tatanggapin natin ang hinihiling natin mula sa Kanya. Kalooban ba ng Diyos na malusog ka? Amen. So receive your healing right now. Kalooban ba ng Diyos na guminhawa ka? Yes. So receive nyo yung kaginhawang binibigay ng Lord. 2 Corinthians 8:9, di ba? Kanina sinabi ko na to, pero babanggitin ko pa rin. Siya, bagamat mayaman, ay naghirap. Nang sa gayon, tayo'y guminhawa. Ang yaman ni God Pero bakit? Bumaba siya sa lupa. So iniwan niya ang comfort ng langit, naghihirap siya dito sa lupa. Naramdaman niya kung ano yung nararamdaman ng tao. Tama? Bakit niya ginawa yun? Nang sa ganon, tayo ay makareceive ng ginhawa. Kaya nga sabi ko sa inyo, be content. Kung ano man ang meron kayo, be content. Be contented. Amen? Hebrews chapter 4 verse 16. Let us then approach God's throne of grace. Sabihin nyo nga, God's throne of grace. Nakaupo ang Diyos sa trono ng biyaya. Pag sinabing trono ng biyaya, punong-puno, nag-o-overflow. Pag sinabing mong biyaya, unearned, unmerited favor. Hindi mo deserve, pero ibibigay ng Lord sa'yo. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Tagalog, kaya't lumapit tayo na may lakas na loob sa trono ng biyaya upang tumanggap tayo ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng ating pangangailangan. So lapit lang tayo sa trono ng biyaya. Ano ibig sabihin yun? Pray. Pray. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Rejoice always. Lagi tayong mag-rejoice. Anumang circumstansya ng buhay, rejoice. Huwag ka sumimangot. Kasi ang Diyos hindi nakasibangot. Kaya ako tawa ng tawa kahit malakas yung tawa ako ng tawa Bakit kaya pagka malungkot, nagkakaroon ka ng wrinkles? Sabi sa Bible, rejoice. Always. Hindi yan sinabing, rejoice once. No. Always. Tapos sabi dyan, pray continually. Palaging mag-pray. And give thanks in all circumstances. Ano man ang kalagayan mo, thank you Lord. Andito man po ako sa trouble, pero alam ko, niligtas mo na ako. Thank you, Lord. Amen? Huwag kang papayag na paglalangan ka ng demonyo na wala ka ng pag-asa. Wala ka ng silbi. Durog ka na. Pinagtatawa ng kanila. Ay, kung ano-ano sinasabi. Hindi. Thank you, Lord. Pinagtanggol mo na ako sa mga yan. Pag sinabing pray continually, hindi naman yung, lagi ka nakaload. Lagi ka. Hindi. Yung may awareness ka
No? Aware ka na sa born again spirit mo nakatira ang Diyos. Amen? Nung dati patay yung espiritu mo dahil sa kasalanan, no? Nabuhay nung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, kaya born again. So hindi religion ang born again. Experience mo yun. Na dati, hiwalay ka sa Diyos, patay ang espiritu, nabuhay muli ang espiritu mo dahil kay Hesukristo. At naging templo ng banal na espiritu ang iyong spirit. Imaginein mo, kahit saan ka magpunta, kasama mo ang Diyos. Mystery yan, sabi sa Colossians. No? Yan ang mystery. Na ang Kristiyano pinanananahan ng banal na espiritu. Kapag aware ka na ang banal na espiritu ay nasa born again spirit mo, palagi ka nagdarasal. Lord, kausap mo siya kahit anong ginagawa mo. Kahit nagwawalis ka, Lord, thank you ha. Binigyan mo ako ng kalakasan. Biglang naisip mo, Lord, pinagdadasal ko nga po pala ang beloved Christians na patuloy niyo pong palagoy. Uy, sama niyo sa prayer niyo ang church. Lalo na maghanap pa tayo ng mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kung tanggihan ka man, hindi ikaw ang tinanggihan. Tinanggihan nila ang kaligtasan nila. Huwag kayo, nahihiya ako eh. Kasi baka i-reject ako eh. Nahihiya ako. Hindi. Kawawa, pagka hindi nila nakilala ang Panginoon, ikaw alam mo kung saan ka pupunta eh. Sila. Tama ba? Kaya natutuwa ako sa mga kabataan na nagdadala ng kanilang mga kaklase. Amen? Nagdadala ng mga kaibigan, nagdadala ng mga kamag-anak. Nakakatuwa kasi sa puso nila, mga kapitbahay, dinadala sa puso nila, gusto nilang i-share yung pagmamahal ng Panginoon. I-share, uy, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo kasi ito lang ang sagot, ang solusyon para tayo ay hindi na mamatay. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, na mapatawad ang ating kasalanan. Amen? So pray continually. Constant awareness na kasama mo ang banal na espiritu. Kasama mo ba lagi ang Diyos? Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Yeah! Diba? Amen ba? So, pag ikaw ay nag-pray, pagdilat mo ng mata, the whole day, maayos ang buhay mo. Ayos ang journey mo. Kesa sa hindi ka nag-pray, na hindi ka aware na ang Panginoon ay kasama mo, parang ang gulo ng buhay mo. Amen? So sabi dyan, pray continually. Psalm 91 verse 15, He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Pang 4 na tayo, I will be with him in trouble. No? Sabi ng Lord, kahit saan kang trouble, sasamahan kita. Sabi sa James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Hindi nagbabago ang Diyos. Lahat ng mabuti at perfect gift ay galing sa Diyos. So kung good and perfect lang ang galing sa Diyos, bakit may pangit? May mga hindi magaganda, may mga pangit na sitwasyon, nasasaktan ako, ang sabi, good and perfect gift. Bakit ganun? Marami ang may maling conception na ang Diyos nagpaparusa, nagbibigay ng sakit, no? Nagbibigay ng mga trials sa'yo. Maraming maling conception na galit sa Kanya ang Diyos. Under the new covenant, nasa ilalim na tayo ng biyaya ng Diyos. Wala na tayo sa parusa ng Diyos. Darating yun. Gusto nyo sa 7 years of tribulation, maiwan kayo sa rapture? O antayin nyo? Wala, nasa biyaya pa tayo ng Panginoon ngayon. Amen? Sa Old Testament, sige. Kasi sa Old Testament, meron silang covenant eh. Na kapag hindi mo nagawa itong mga ito, may kaakibat na parusa.
Pero nasa biyaya tayo. Kaya walang parusa na tatanggapin tayo. Pero bakit ganun? Ang daming mga pangyayari na hindi maganda. Saan ang gagaling yung mga masasamang pangyayari na yan? God is not the author of the bad things that happen in our lives. These often arise from one of four sources. So, 4 na sources. Number 1, our own wrong decisions and actions. Meron tayong maling desisyon, maling action. Galatians chapter 6 verse 7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Alam niyo ba na ito palagi ko tong example no? Yung daliri mo, dinudot mo sa apoy, ano consequence? Mapapasok ka. Yun. Consequence, hindi yun parusa ng Diyos. Kasi mali desisyon mo mali ang action mo O halimbawa, nagda-drive ka, di ba may NCAP? Ikaw hindi ka makapag-desisyon kung dediretso ka, kakaliwa ka, kakanan ka. May NCAP. Ay dumiretso ka, huli ka. Consequence yun, hindi ang Diyos ang may padala. Wrong decision. Tama? Ganun yun. Mabigat ka na. Tabatsi ka na. Aray ko. Aray ko, ba't yung ba na example ko? Ha? Kain ka pa na kain. Ayan, tumaas ang uric acid mo. Cholesterol mo. Diyos ba may bigay nun? Hindi, katakawan. Aray ko, ba't may yun pumasok sa isip ko? Ay, erase na nga yun. Erase. Diyos ko, hindi kasi yun nga wrong decision ako dun Inaamin ko Ay, baka tumaba pa ako. Stop na. Poor choices can lead to painful consequences, but God offers grace and restoration. Ayun yung maganda. Kahit mali ang desisyon mo, iaayos ng Diyos. Bumaba na kaya uric ko. Bumaba na rin kaya. Ang example ako diba? Next. The actions of other people. Sabi sa Genesis chapter 50 verse 20, you intended to harm me, but God intended it for good. Alam niyo kung sino nagsabi niyan? Si Joseph, the dreamer. Sino ba si Joseph the dreamer? Si Joseph, tinapon lang naman ng mga kapatid niya. Ipinagbili at napunta sa Egypt. Sa Egypt, naging alipin siya at nakulong pa nga. Pero ang sabi ni Joseph sa kapatid niya, you intended to harm me. Grabe, di ba? Tapos niloko nung mga kapatid niya yung tatay. Tatay! Nilapa si Joseph ng hayop. Eto, tignan mo, amuyin mo, amoy dugo yung robe na nabigay ng tatay. Hinarm talaga nila si Joseph. Pero sabi, but God intended it for good. Ano nangyari kay Joseph? Sa kabila ng maraming pangit na nangyari sa kanya, naging kanang kamay siya ng Pharaoh. At dahil naging kanang kamay siya ni Pharaoh, meron na siyang authority. Gawin mo yan. Tapos nag-imbak siya ng maraming pagkain. Na yung panahon na yun, may taggutom sa buong mundo. Na ang mga pamilya niya at ang mga Israelites pumunta ng Egypt. Napakain niya ang kanyang pamilya, napakain niya ang mga Israelites. Sino nagdesisyon na siya itapon? Mga kapatid niya. Actions of other people. Pero ano ginawa ni God? Inayos siya. Diba? Ang galing Kaya huwag kayong malungkot. Huwag kayong sumimangot. Ililigtas kayo ng Panginoon. Amen. Next, natural circumstances or fallen creation. For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs. Romans chapter 8 verse 22. Ang ating mundo, nag-groan na. Ano yung groan?
Parang umaatungal na, pagod na ako, parang ganun yung, ang tanda na ng mundo natin. 6,000 years na. Diba? 6,000 years. Sa timeline niya ng Panginoon kada 2,000 years may nangyayari, malapit na tayo sa ika-7th millennial. Malapit na talaga dumating ang Panginoon. Nakakasabik. Yan ay birth pangs. Ano yun? Di ba pagka nagle-labor yung babaeng manganganak, masakit? O nakakakiliti mga nanay? Sagot, nanay! Pag nagle-labor, nakakakiliti o masakit? Sakit! Aray ko. Yun yung nangyayari sa mundo natin ngayon. Kaya merong natural disaster. Kaya, baha, lumilindol. Hindi yan dahil, Lord, tama na po please. Ba't ba nagbigay kayo ng baha? Tuloy lubog na kami. Diyos ba nagbigay? Nasa fallen world na tayo at mayroong natural circumstances. Yan ay gawa ni Satanas. Diba? Doon pa, uugatin natin sa Genesis. Dati naman wala yan Ba't nagkaroon yan? Isinuko ni Adan at ni Eva yung authority sa serpent kay Satanas. Kaya nagkagani-ganito ang mundo natin. Pero darating ang time. Magkakaroon tayo ng bagong langit at bagong lupa. Amen? So pagtsagaan na muna natin. Natural disasters, sickness, and decay are part of a fallen world awaiting redemption. Spiritual evil or satanic attack. The thief, ang sinasabi diyang magnanakaw, the thief, sino? Si Satanas, ang demon, ang devil. The thief comes only to steal and kill and destroy. Ang pumapatay, hindi ang Diyos, ang demonyo. Ang nagbibigay ng sakit, hindi ang Diyos. Sino? Sino magnanakaw? Si Satan, ang devil. No? Ninakawan ka ng mga basta gusto kasi ni Satan na nakikita kang umiiyak, nasasaktan, para siya ay tumawa. Huwag mong hayaan, i-resist mo siya. Diba sabi natin kanina, reject, rebuke, resist. Sabihin nyo nga, resist. Ano gagamitin? Bibig. And aaksyonan mo, resist. The enemy seeks to harm, but Christ came to give abundant life. John 10:10b. Bibigyan tayo ng Lord ng abundant life. Ang tagapagbigay ng maginhawa ng abundant life ay si Jesus Christ. Kaya huwag niyong sisihin ng Diyos, Mahal tayo ng Diyos. Encouraging truth. Even when suffering comes from these sources, God is sovereign and can turn every trial into triumph for those who trust Him. Sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. Pinaglalakip-lakip ng Panginoon lahat ng mga pangyayari sa buhay mo. Pangit, maganda, at para sa dulo nito, maging mahusay at maging maayos ang buhay mo. Kung ngayon, tingin mo, trouble ito, hindi. Alam mo, kahit sa trouble, may matututunan ka. Hanapin mo kung ano matututunan mo pagka may trouble ka. At pag natutunan mo yan, mabilis kang makakaalis sa trouble na yon. Kailangan lang, quick to understand, Lord, ano ba matututunan ko sa trouble na ito? Para mabilis akong makaalis. Dahil kapag matagal ka, may sinasabi ng Lord, ayaw mo pang matuto, magtatagal ka. Gusto mo ba magtagal ka sa trouble na yon? No, seek God. Lord, give me wisdom. Give me discerning spirit. Nang maalis na ako sa trouble na ito. Amen? John 16:33. Sinabi ko sa inyo, sinabi na ni Jesus sa mga alagad niya, at sinasabi rin sa atin ngayon, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng peace be with you. Sabihin mo nga yan sa kakatabi mo.
Nagkaroon kayo ng sa pakikipag-isa sa akin. So pag nakipag-isa na tayo kay Kristo, meron na tayong peace. Meron na tayong kapayapaan. Sa pakikipag-isa natin kay Jesus, daranas kayo ng paghihirap. Sinabi na yan, winarning na ni Lord. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo. Sabihin mo ngayon sa sarili mo, magpapakatatag ako. 1, 2, 3. Sabihin mo yan. Maging matatag ka ha. Hindi yung, oh Lord, ano na to? Mabaliw-baliw ka na. Lugmok ka na. Diba? No. Magpakatatag tayo. Dahil napagtagumpayan na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Napagtagumpayan na ni Jesus yung sa krus. Amen? So huwag ka nang malungkot. Huwag ka nang mag-emo. No? Magpakatatag tayo. When facing trials, don't strive to win. Stand in what Christ has already won. Tumayo ka kung saan nanalo si Jesus Christ. Doon ka tumayo. Panalo na si Jesus Christ tapos ikaw mukhang talunan. Paano ba mukhang talunan? Hindi. Nakikita ko mga triumph ito, mga victorious itong nasa harapan ko. Ako lang yata, praise the Lord. Diba? Walang talunan sa atin kasi panalo na si Jesus Amen? We fight from the victory, not for victory. Jesus has already triumphed. Panalo na si Jesus, kaya panalo na rin tayo. Hindi tayo talunan, hindi ka talunan. Amen? Okay, next. Psalm chapter 91 verse 15. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Kanina, number 4 na tayo. Ngayon naman ay number 5. To be continued next week. Kasi time's up na, di ba? May natutunan. Amen. Sige, basahin natin yung mga promises ng God's protection. Number 1, sabay-sabay. I will deliver him. Number 2, I will set him on high. Number 3, I will answer him. Number 4, I will be with him in trouble. At huwag kayong mawawala dahil next week ipagpapatuloy pa natin yung promises na yan. And iiwan ko sa inyo ang beloved thought. In Christ, we are lifted on high and heard when we pray. Basahin natin ulit. In Christ, we are lifted on high and heard when we pray. Okay. So, manalangin tayo. Iyuko natin ang ating ulo. Sa mga hindi pa tumatanggap sa Panginoong Hesukristo, ito na yung panahon. Today is the day of your salvation. Hindi aksidente na ikaw ay nakarinig ng ganitong mga katuruan. Mahal ka ng Diyos. Narinig mo ang mensahe na ito dahil nais kanyang maligtas. Kaya sumunod ka sa panalangin ito, lakasan mo ang prayer na ito. Panginoon, salamat po sa krus ng Kalbaryo. Kinuha mo lahat ng aking kasalanan. Ako'y pinatawad mo na. Kaya ngayon, humihingi po ako ng tawad. Kayo po maghari sa puso ko. Banal na Espiritu, tulungan mo ako na malaman pa ang mga revelation about Christ. Thank you, Lord Jesus. Dahil tinanggap mo ako sa kabila na ako'y makasalanan. Salamat po. Isinulat niyo na po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Tumayo na po ang lahat. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran, sa mga nakinig sa
FB Live at podcast. Lord, tinanggap po nila kayo bilang tagapagligtas. At ang inyong proteksyon ay igagawad mo sa kanila. Panginoon, sa buong linggo na ito, amin pong itinataas, hindi lang po ang aming sarili, kundi ang aming mahal sa buhay. Lord, iligtas mo po ang mga hindi pa po nakakakilala sa inyo. Gawin niyo po akong kasangkapan, Panginoon. Gawin niyo po kaming kasangkapan sa mga iba pa pong tao na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Nawa po, Panginoon, ang mga mensahe nyo, kagaya nito ay mapatuloy pang maipalaganap nationwide o maging sa ibang bansa, marinig ang tinapos na gawa mo sa krus. Lord, sa oras na ito, kung sino man sa kapatiran ang mga may sakit, lagay nyo ang kamay nyo sa katawan ninyo na may sakit. Kung marami sa ulo, sa pangalan ni Jesus, lahat ng sakit sa katawan mo, lumayas sa katawan mo in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, walang karapatan ng sakit na yan sa loob ng katawan mo in Jesus' name. Bukol, matunaw, cancer, gumaling in Jesus' name. High blood, maging maayos, maging neutral. Sa pangalan ni Jesus, uric acid, bumaba. Rayuma, maalis. Mga masasakit sa katawan, mga kasukasuan. Immune system, lumakas ka sa pangalan ni Jesus. Kayo, Diyos, Panginoong Jesus, ang nagpapagaling. Kagaya noong 2,000 years ago, hanggang ngayon, nagpapagaling ka, Panginoong Jesus. Kaya nire-resist namin ang lahat ng nilagay ng demons o devil sa aming katawan in Jesus' name. Nire-reject namin ito sa katawan namin, sa pangalan ni Jesus. At sa mga kabataan na nag-aaral, Lord, bigyan niyo po sila ng talino, bigyan niyo po sila ng wisdom, ilayo niyo po sila sa mga masasamang mga impluwensya ng mundong ito. Lalo niyo po silang palalimin sa pananampalataya sa inyo, ingatan at ilayo sa mga masasamang barkada. Lord, sa mga may trabaho, promotion comes from you. Lord, alam kong kayo nagbibigay ng promotion at ang mga nagtatrabaho dito, Lord, waiting sila sa inyong surprises para sa kanila. Sa mga nanay, sa mga tatay, palalakasin niyo po ang kanilang mga katawan at anumang negosyo ang merong hawak sila, Lord, palalaguin niyo po. Anumang Panginoong mga ginagawa nila, binless nyo na po ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang mga inaapakan, kung saan man po sila pumunta, andoon palagi ang favor and blessing ninyo. Thank you, Lord. Sa inyo lang po kami, Panginoon, nakafocus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Lahat ng pangako mo sa'kin ay oo. Sa bawat laban, tiyak ang panalo.